Mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa mga tagapagsuporta, tagapagpanood at tagapagpakinig ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. At syempre sa mga videos na ating ina-upload, ganoon din po sa pag-follow ninyo sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And of course, hindi natin makakalimutan ang pagpapasalamat na rin po natin sa tulong ninyo na lumaganap din po ang ating programang Bigwas ng Agila. Kasama ko po naman dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy. At sa mga nagtatanong at nagpapaabot ng mensahe kung paano po kayo makapagbigay ng tulong at suporta sa ating Bangon Sambayanan People's Movement, si Ka Eric po at ang ating grupo na nagsusulong ng mga advocacy campaign and programs para po sa good government at sa mga people's agenda na ginagawa po ni Ka Eric sa mga public and community forum. Ang ating GCash line ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po o kaya kay Langging ang coordination ng GCash support at ng support na nais ninyong iambag para kay Ka Eric at sa Bangon Sambayanan. Sa oras na ito, magbibigay tayo ng pagpapaliwanag hinggil po dito sa balita na patuloy po ang pagsirit ng produktong petrolyo na mga presyo kasabay po ng pagsambulat ng krisis sa presyo ng pangunahing mga bilihin, pagkain, asukal, bigas, kape, gatas, noodles, at ano pa mang mga pangunahing supply sa pamamahay at pamumuhay ng ating mga kababayan. Sumisirit na po sa mahigit 30% ang itinaas ng mga presyo nito sa merkado. At wala naman pong malinaw na pagtaas o pag-angat doon po sa mga income o trabaho ng ating mga kababayan. Kaya naman, malinaw na tayo po ay patungo sa isang malaganap na krisis. Ang ibang mga bansa po, nakaratig bansa ng Pilipinas sa ating rehiyon, partikular na sa Southeast Asian region, ay naghahanda na po ang kanilang mga gobyerno ng matagalang pag-iimbak ng mga fuel products at pati na po ang pagkontrol sa pagsirit ng presyo ng mga produkto sa kanilang mga pamilihan. Kagaya po ng ginagawa ngayon ng Vietnam, ng Malaysia, Indonesia at ng Thailand, sapagkat anticipated na po nila na magkakaroon ng malalaking epekto po sa kanilang ekonomiya itong hindi maampat-ampat at hindi mapapatigil na armadong tunggalian sa pagitan po ng Iran laban sa bansang Estados Unidos at sa bansang Israel. Pero sa Pilipinas po nakikita natin, walang direksyon at kulang po ang mga konkretong hakbang or there are no deliberate exigency plan on the part of the government na asikasuhin at harapin po ang mga problemang ito, kagaya po ng price control, price subsidy, lalo na sa mga pamasahe ng ating mga commuters, ng ating mga mamamayan na nakasandig at nakasalalay lamang ang kanilang pang-araw-araw na pag-ikot ng buhay at mga pagtatrabaho sa public transportation system. Wala din pong subsidy for fuel at income para sa mga public utility vehicles na mga drivers. And of course, pati na ang mga namamasada ng tricycle at iba pang mga pampubliko na sasakyan kagaya ng mga taxi and even sa mga Grab o kaya mga angkas o mga motorcycle and other vehicle support for public transportation. There are no solid and concrete subsidy action that will mitigate, magpapakalma ng nakaambang krisis na ito. Kaya naman nagbabala na po ang maraming mga ekonomista and even ang World Bank nagsasabi na po that we have to brace. Dapat tayo maghanda at maging preparado, that we have to prepare for the looming
widespread economic crisis na sasambulat at hindi po ito mapipigilan dahil yan po ang immediate effect nitong pagkakaroon ng krisis ngayon sa Middle East region. Dahil dyan ang gagaling po, mga kababayan, ang ating mga produktong petrolyo na inaangkat. 98% halos ng ating requirements for petroleum products and oil supply nang gagaling sa Middle East. And right now, wala pong malinaw na naipasok na government-to-government transaction sa pamamagitan ng gobyerno at ng iba pang bansa na mayroong mga oil reserve o mayroong oil supply na pwede tayong mag-angkat direkta through the government coordinated transaction. Halimbawa, ang bansang Brunei, mayroon po itong sariling langis na produkto na pwede nating mapag-usapan ang gobyerno sa gobyerno kung papaano po ang centralized importation and supply line mula sa bansang Brunei. Ganon din po ang malawak na supply line ng malaking supply ng bansang China. Even ang Russia po, no? At mayroon po itong malaking oil reserve na pwede pong maging alternative na importation line for our oil and petroleum product supply na dapat inaasikaso na ng gobyerno. At pati na po, mga kababayan, ang pagsuspende kahit man lang sa loob ng 6 na buwan, no, hanggang December, for example, isuspend muna ang pagpapatupad ng full oil deregulation law. Ibig sabihin po, mangingialam ang gobyerno sa pricing mechanism, sa pricing regulation, and sa supply and distribution, including importation ng mga produktong petrolyo. That should be what we are calling na dapat yun po ang categorical, yun dapat po ang konkreto na mga hakbang na ginagawa ng gobyerno at hindi natin nakikita hanggang monitoring lang po ang ating alam na ginawa ni Marcos Jr. Instead po na ipatigil na itong mapangwasak, mapanghati at mapanulsul at pandaraya ng mga impeachment operations diyan sa House of Tambaloslos, pwede naman pong ipanawagan niya ni Marcos Jr. He can do that anytime kung totoo at tapat sa kanyang sarili na siya ay mamumuno ng tama sa gobyerno, ipapatigil itong mga distractions na ito at sabay-sabay po na ikumpas ang Kongreso. We're referring to the House of Representatives and the Senate na dapat po bahagi ito ng ipinapanawagan ni Marcos Jr. na dapat magkaroon ng malinaw na mga hakbang, pamamaraan sa legislative action, suporta sa pagpapasuspend nitong oil deregulation law para makabalik po ang regulatory and intervention power ng gobyerno. Dahil may batas po na nandyan. So, pwedeng magpasa muna ng temporary law para lamang maibsan ang ating mabigat na krisis na kinakaharap. At gobyerno po ang magdedesisyon yan. Subalit walang ganong hakbang mula sa kay Marcos. Ang excise tax and value-added tax na umaabot po sa kulang-kulang sa 17 pesos per liter ang kinukuha na buwis ng gobyerno, pwede naman po na ito ay i-realign muna sa pamamagitan ng sa loob ng 8 buwan ay isuporta mo na ito sa subsidy ng fuel, sa presyo ng mga produktong petrolyo, pagkain, at pangunahing serbisyo. So mantakin nyo, if there are 17 pesos for every liter and we are consuming on the average every day 75 million liters, no? 75 million na litro ng produktong petrolyo. Ang buwis diyan mga 17 pesos din po. So, malaking bagay po mga kababayan kung ito ay aabot ng mga kulang-kulang 2 billion kada araw. Makakatulong ito sa gobyerno na yung mga namamasada ng tricycle, ng bus, ng mga iba pang public transportation, including ang mga jeepney at iba pang public utility vehicles, mabibigyan ng suporta at subsidy at least in the next 8 months, no? Mula ngayon hanggang sa buwan
ng Disyembre. That can be possible. Pwede pong gawin yan ng gobyerno sapagkat bahagi po yan ng general welfare responsibility ng gobyerno. Pangalawa, maliban po dito sa centralized, coordinated importation, government-to-government transaction, nararapat din po na i-regulate ang presyo ng produktong petrolyo kagaya ng ginagawa sa mga bansa na karatig po natin sa rehiyon natin. Umaabot lang po between 70 pesos to 80 pesos per liter ang equivalent po ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga bansang Malaysia, Indonesia, Thailand, and even sa Vietnam. So bakit sa atin po umaabot sa 135 pesos per liter ang diesel? May diferensya po na mahigit 50 pesos per liter. At ganun din po sa ating gasolina, umaabot na sa 108 pesos. Ay may diferensya din po na mahigit 30 pesos. Bakit ganon? Ibig sabihin po, may problema sa sistema ng pagprotekta ng gobyerno sa ating mga consumers, sa ating mga mamamayan. Because if that can be done, kung nagagawa po ang ganong regulasyon at ganong pagkokontrol ng mga bansa sa gobyerno nila sa Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Singapore na umaabot lang po as high as 80 pesos per liter ang kanilang oil products prices, ay bakit sa atin po hindi kayang gawin? Dahil ayaw gawin. Hindi sa hindi kaya, ayaw gawin. Bakit? Dahil natatakot at nag-aalangan si Marcos Jr. na magrereklamo ang mga oligarko at mga monopolyong malalaking negosyante sa industriya ng langis. Ano kung magrereklamo sila? Ang nakasalalay po dito, ang nakataya dito, interes ng sambayan ng Pilipino. And that cannot be compromised. Hindi naman po malulugi itong mga kumpanya sa langis na pagmamay-ari na malalaking mga oligarko at monopolistang mga negosyante kung sakaling gawin ng gobyerno ang tatlong bagay na binabanggit ni Ka Eric. Yung centralized importation, government-to-government transaction, regulation and intervention sa presyo, at hindi po pwede na hindi ito gagawin ng gobyerno kahit man lang sa loob ng 6 na buwan hanggang 8 buwan sa loob ng taon na ito, dahil yan po ang nararapat na makapagprotekta ng ating mas malaki at malawak na aspeto ng ating economic sectors na very vulnerable po na naapektuhan ngayon ng ganitong uri ng sitwasyon sa kalagayan ng industriya ng langis. And ang pag-regulate o ang pag-realign ng mga nakokolektang buwis na umaabot sa halos 2 billion pesos a day mula doon sa mga excise and value-added tax that can be generated every day para magkaroon ng subsidy sa ating mga fuel, sa ating mga konsumo, ng ating mga pampublikong mga sasakyan at mga drivers nila, sa kanilang pamilya, and pati na rin po mga kababayan sa ating mga kapatid at mga kababayan na nakasalalay lamang ang kanilang pang-araw-araw na buhay at ang kanilang pag-survive sa pamamagitan ng paggamit po ng mga pampublikong sasakyan. But these matters na binabanggit po ni Ka Eric ay hindi nabibigyan ng seryosong pansin sa ilalim ng gobyerno ni Marcos, but instead, ang mga mapangwasak at walang kabuluhan po na uri ng mga ginagawa nilang aksyon sa Kongreso, pinababayaan ni Marcos na mangyari. Ito pong impeachment, walang kabuluhan, walang katuturan, walang kabutihan na naidudulot sa mamamayan, subalit ayaw ni Marcos ipatigil. Bakit? Dahil interes po niya. Kasama ni Martin Tambaluslos na pinsan niya at ng kanyang asawa ni Marcos na si Lisa Araneta na hindi magkakaroon ng puwang si Sara Duterte na siya ang papalit bilang Pangulo ng bansa. Kaya kailangan ni Marcos ituloy ang pandaraya at baluktot na impeachment operations na ito laban kay Vice President Sara Duterte. At pangalawa, kailangan po ni Marcos at nila Romualdez na manatili sa poder. Kapag nandyan po as an alternative leader si Sara Duterte, hindi mangyayari na masosolo at makokontrol ng absoluto ni Marcos at nila Romualdez ang kapangyarihan sapagkat nakakapagbigay po ng inspiration si Sara Duterte para
manindigan at lumakas at lumawak ang opposition movement. Yan ang gusto nila Marcos na asikasuhin. Kahit pa na alam natin ang krisis na ito ay pwedeng magpalubha sa kalagayan ng ating mga mamamayan, subalit nagpapatuloy po ang ganitong uri ng kalakaran ni Marcos sapagkat poder at kapangyarihan, kayamanan at mga pondong paglulustay ang kanilang prinsipal na interes nila Marcos at Romualdez, hindi po ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya nararapat lamang na kapag sumambulat ang krisis at lumawak at lumalim ito, papanagutin natin si Marcos at sila Romualdez sa pamamagitan ng panawagang palayasin sila sa poder at lumayas na sila sa kapangyarihan nila. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa mga video upload ni Ka Eric. Mga kababayan, pakatandaan po natin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat, mabuhay po kayo, bye for now. Ito po si Ka Eric.